Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay Bitcoin revisits $55,000. Will a drop to $45,000 follow or could a rate cut spark a recovery? Ayan, muling binisita po ni Bitcoin ang presyong $55,000. Kaya ang isang tanong rito ay magpapatuloy kaya siya sa kanyang pagbagsak at aabot po sa mas mababang presyo kung saan ay ang $45,000 or kung ang rate cut, yan, ang rate cut nga ba ang siyang magdudulot sa recovery or rebound ni Bitcoin para ito ay umangat na. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan po mga ka-crypto, sa atin pong pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay despite the Bitcoin price correction cracking under $56,000, the potential interest cut in September could spark a renewed recovery trend. Ayan. Dahil po sa nararanasang price correction nitong si Bitcoin ay may posibilidad po na ito na po ay makaka-recover pagsapit po ng interest cut ngayong buwan ng September. As Bitcoin downtrends continues, the broader market uncertainties grow intense, with a lack of bullish momentum related to increased outflow from US-based Bitcoin spot ETF. The bulls anticipate the upcoming Fed cut as the next uptrend catalyst. Ayan po ulit. Dahil sa patuloy po na naranasang pagbagsak nitong si Bitcoin, yan, at ang isa pong dahilan ay tumataas po kasi ang outflow mula sa mga US-based Bitcoin spot ETF. Ngayon ay ang isa pong posibleng catalyst or kaganapan na magdudulot para makabangon si Bitcoin sa kanyang nararanasang pagbagsak ay yung paparating na Fed cut. Bitcoin coils up momentum under pressure. The Bitcoin price is currently trading at $55,499 with a 24-hour drop of 2.5% in a decline of 6.2% over the past 7 days. In the daily chart, the BTC price has dropped under the crucial support of $57,500, suggesting the market dynamics are in bearish gear. Ayan po. Lahat po yung mga metrics natin dito ay nagpapakita po na nakakaranas po ng pagbagsak itong si Bitcoin. Yan, bagsak po siya ng 2.5% sa kanyang 24-hour performance at saka 6.2% naman itong nakalipas na 7 araw. Sa kanyang daily chart time frame ay nabasag po niya yung kanyang mahalagang support level na nasa presyong $57,500. Kaya sa kabuuan ay bearish po talaga ang kalagayan ni Bitcoin. Kaya ayan. With a massive 3.10% drop yesterday, a bearish engulfing candle is visible in the daily chart. This marks the first closing under the $57,000 mark in almost a month. Kaya ayan, dulot po ng pagkakabagsak ni Bitcoin ng 3.10% nitong nakalipas na araw ay meron pong nabuo na isang bearish engulfing candle na pattern. At makikita po ito sa kanyang daily chart time frame. The intraday candle reveals a 1.3% drop from its opening price of $56,179 as BTC now trades at around $55,000. The bearish influence is clearly visible with a 50-day and 200-day EMA ready for a dead cross event. Ayan. Mukhang may lalabas na rin na isa pang pattern or signal dito na tinatawag pong dead cross event. At yan po ay kapag nag-cross ang 50-day at saka 200-day EMA. Ayan.
Yung dead cross pattern po na ito ay nagsasuggest na makakaranas po ng matinding pagbagsak ang market price ni Bitcoin. Ayan, kapag yan po ang siyang nabuo na pattern ng dalawang EMA na ito. In addition, however, the BTC day price chart projects a bullish flag pattern sustained in the long term, contrasting the ongoing short-term correction phase. The bullish flag pattern maintains a counter-trend move in contrast to the temporary correction phase of BTC. Ayan. Yung BTC price chart naman, nitong si Bitcoin ay at least ay meron naman pong bullish flag pattern ito. Ayan. Kaya ito po ay parang yung nararanasang pagbagsak ni Bitcoin ay sa lamang pong short-term correction phase. Kaya ayan, temporary lamang yung nararanasan nito na downtrend. Kaya kung pag makaka-recover po ito ay ayan. Where is Bitcoin headed? Notably, the higher than expected unemployment data could prompt the Federal Reserve to implement a 50 basis point rate cut if the current situation persists. In this scenario, a weakening labor market, as reflected by declining job numbers, might signal that the economy needs a boost, triggering this rate cut event. Kaya ayan po yung rate cut po talaga yung inaabangan dito. Kasi ito po talaga ang magkakaroon po talaga ito ng matinding epekto sa presyo ni Bitcoin. On the other hand, lower than expected unemployment data would indicate a strong labor market and could result in a more modest 25 basis point rate cut. In either case, the Bitcoin price is expected to rebound from its crucial support levels at 50,000 or $53,500. Kaya ayan, sabi rito ay kung yung unemployment data ay mas mababa yan sa inaasahan ay ayan magresulta daw po ito sa 25 basis point na rate cut. At ayan inaasahan po na ayan sa ganitong sitwasyon ay inaasahan po na ang presyo ni Bitcoin ay posibleng mag-rebound or makaka-recover na sa mahalagang support levels na nasa mga presyong $50,000 or $53,500. In the worst case scenario, if the rate cuts are delayed, the ongoing correction could potentially lead to fear, uncertainty, and doubt in the market, causing the price to fall below the $50,000 psychological mark and potentially hit the $45,000 level. Yan, ito po yung pinaka hindi magandang scenario. Kapag yung rate cuts ay madi-delay, yan ay yung kasalukuyang price correction or nararanasang price correction ni Bitcoin ay mauuwi daw po ito sa tinatawag na FUD or FUD. Yan po yung fear, uncertainty at saka doubt. At dahil sa FUD na ito ay magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Bitcoin sa ilalim ng presyong $50,000 at posible po itong umabot ng hanggang $45,000. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking para po sa mga bago dito ay kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.